Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff O. Napag-usapan po natin kahapon yung tungkol sa yung in-advertise, yung mga gamot, lalo yung supplement sa radyo at sa television, no? Okay, kaya po sinabi ko na mas mahal sila bawat capsule, pero hindi ibig sabihin na epektibo talaga o kaya may effect, no? Mas mahal dahil alam na ninyo, no, sinabi ko na po kapon, dahil binayaran po nila yung radio at saka television, the station, and at the same time parang networking yan galing sa manufacturer to distributor to outlets, binabayaran po yung lahat. Kaya patong sa bandang huli, bawat capsule po aabot ng 20 or 25, no? Na sa dalawang capsules lang, makabili na po kayo ng 1 kilong bigas at may sustansya pa dahil may carbohydrate, o kaya makabili na po kayo ng siguro kalahating dosenang itlog na meron pong sustansya, lalo yung protina na galing sa egg white. Kasi common sense lang po na talaga magdududa po tayo sa capsule, no, na mga supplement. Okay? Kasi ang liit. Ano ba ilalagay nila sa loob? 'Di ba? So anyway, ang akin lang po is kung meron kayong sobrang pera, nasa inyo na yan kung bibili kayo ng supplement o hindi. Pero pag gipit na po kayo sa budget, lalo po ngayon, crisis, buti pa, ilalagay lang po ninyo yung pera ninyo kung saan dapat ilagay. Lalo yung para sa sustansya sa mga miyembro ng pamilya. Lalo na sa yung mga nilikha ng Panginoon. At ulitin ko po, no? Itlog, manok, isda, gulay, prutas. Okay? Napaka-importante po yung nilikha ng Panginoon para sa atin. Kasi yun po ang totoong food o pagkain. Hindi po yung mga supplement na para sa akin po, hindi naman po talaga silang totoong food at they are devoid of nutrients in terms of macronutrients like carbohydrate and protein, and in terms of micronutrients like vitamins and minerals. Okay, anyway, before I forget, magpapasalamat po tayo sa ating mga classmates, si Neneng, sila Jo, Season, no, na nagbigay po sila ng honey daw. Pero sorry, hindi po pwede sa akin kasi medyo mataas po yung sugar natin. Anyway, maraming salamat po. Hindi naman po kailangan matanggap ko o matikman ko ito para magiging masaya po tayo. Sabi ko nga sa classmate ko si Neneng Ibanez at saka si Joe Season at saka si Ing Undangan at saka si Beth Bautista na yung sa akto pa lang sa pagbigay ninyo, masaya na po ako, no? Wala pang mas masaya kundi yung pag-appreciate ko sa akto po ninyo sa pagbigay. Ayan. So anyway, regalo ko lang po ito sa inyo sa next pagkikita natin. At syempre, galing po kay Madam Felisa Wong ng Chickies and Patties, yung fruit gelatin po nila. Binigyan po tayo ng 7 ata, no? 7. Napakasarap po, fruit gelatin. Pwede kayo mag-try po sa Chickies and Patties sa may Uyangguren po. Okay? At saka syempre, binigyan po tayo ng grapes, ubas na naman, galing kay Mr. Francis Lim. At saka syempre, galing kay Mr. Welly Anicuela, yung mangga na naman, no? Okay? So, napakabait po yung ating Panginoon. Okay? Lalo pag mabait po tayo sa Kanya. Lalo sa mga kapwa po natin. Okay? Tayo po hindi po tayo sanay magtanggap. Okay? O kaya po magbenta. No? Sanay lang po tayo magbigay. Hindi naman sa mayaman po tayo. Hindi po. Okay? Pwede po natin sabihin mayaman po tayo sa puso. Siyempre, sana sinong idol po natin? Siyempre ang Panginoon. Napakayaman po sa puso yung ating Panginoon. At siyempre,
Inuutusan po niya yung mga messengers niya, yung mga pasyente natin, yung mga kaklase natin, yung mga kaibigan natin na magdala po sila ng blessing sa atin. Kasi alam po ng Panginoon na sinishare ko po itong mga blessings. Okay? Anyway, maraming salamat po sa ating Panginoon at sa mga messengers ng ating Panginoon. Okay, anyway, balik tayo sa in-advertise ng mga health products. Okay, na panood ko sa television, yes, na tungkol sa gamot sa aray! Alam ba po niyo, pag umaray kayo, dahil po sa mga joints, kaya ganon kayo di ba? Joints, yun po ang rheuma or osteoarthritis. Okay? Dahil po sa edad, pag tumatanda, pero pag sinurita at sinurita po kayo sa bahay, hindi po kayo magkaroon ng osteoarthritis na maaga kasi hindi masyado kayo nagtatrabaho. So, hindi lang po sa edad, kundi dahil sa activity, no? Manual chores. Ultimo pagpiga ng trapo, ayan, sinisira yung joints ninyo. Maaga po tumanda yung joints ninyo pag palagi ho ninyo ginagamit. At ano nakikita po natin sa advertisement ng isang produkto? Ha? B-complex. Yung aray po, hindi po dahil sa kulang sa vitamin B complex. Okay? Kaya po, ang dami nating pasyente pumunta sa clinic, Dok, wala may effect katong B-complex na nakapanood ko sa television. Sabi ko, yung aray po ninyo, hindi naman kulang sa vitamin B complex yan. Hindi naman po ganyan ang presentation sa pagkukulang ng vitamin B complex. Ang sakit po ninyo ay rheuma or osteoarthritis at kailangan ng yung gamot para sa rheuma katulad ng mefenamic acid, diclofenac sodium, naproxen, ibuprofen, diclofenac sodium, yun, mga ganon. Hindi ba totoo na may side effects sila sa kidneys? Pag under doctor supervision ang pag-take po ninyo sa itong mga painkillers at pag hindi po sumobra kayo sa dosage. Okay? So, yung mga ganyan na advertisement, sana wag na ituloy. Kasi para sa akin, in my assessment, bakit ganun ang mga kumpanya? Kasi alam nila marami nagrereklamo ng ganito agay. Kaya kino-connect nila yung produkto sa itong aray kahit walang effect yung produkto nila sa itong aray. At lately, napanood ko sa cellphone, meron mo hawak ng remote, tapos agay! Yung agay niya sa wrist. Dito. Wala naman kinalaman ng vitamin B complex deficiency dito. Kaya po, I plead, naghangyo ko sa inyo, sa Bisaya pa no? Na huwag sana kayo mag-advertise sa produkto ninyo, okay, sa mga sakit na walang effect po yung produkto ninyo. Maraming salamat po.